Ikaw ba ay naniniwala kay Jesus o sumasampalataya sa Kanya? Naranasan mo na ba ang kapayapaan niya? Inaniyahan ka namin na manood sa online worship service ng Parola Grace Christian Fellowship. Sasayo na sa ilang saglit! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to Parola and Kabisi Grace Christian Fellowship Online Worship Service. Praise God! Kami ay nagagalak dahil muli tayong magpupuri, magpapasalamat, mag-aaral at sasamba sa ating Diyos na buhay. Ang videong ito ay maaari din nating ibahagi sa ating mga kaibigan, kapamilya at katrabaho upang makarinig din sila ng salita ng Diyos. Kaya after this, don't forget to share our online worship service video na makikita natin sa ibabang bahagi ng screen na ito. Kung ikaw naman ay first time viewer, kami ay lubos na natutuwa dahil maaari ka ring sumabay na sumamba sa ating Panginoong Jesus. After the online worship service at meron kang katanungan o nais mo na ikaw ay panalangin namin, maaari mong ipadala ang iyong prayer request sa aming email address na efcp.pgcf@gmail.com o sa efcp_pgcf@yahoo.com o kaya naman sa aming messenger account na PGCF Luzon Region. Magandang simula po ito para lubos ka namin makilala kahit na tayo ay magkakalayo. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang ibahagi ang nakasaad sa Book of Efeso, chapter 5, verses 19 to 20. Ang sabi po dito, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito, ang ating pag-awit ng salmo, himno at awiting espiritual ay paraan para tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil dito, nararamdaman natin na ang presensya ng Panginoon na kung minsan nga ay napapaiyak pa tayo dahil sa emosyon na hatid sa atin ng mensahe ng kanta. Paraan ito ng pasasalamat sa lahat ng ginawa at ginagawa niya sa atin. Kung ikaw ay masaya, umawit at magpuri sa Panginoon. Kung ikaw ay malungkot, umawit din sa Panginoon. Kung ikaw naman ay nababagabag, lalo pa tayong umawit sa Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, tayo ay umawit para sa kapurihan ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama naming nasa langit, naririto po muli kami sa iyong harapan. Nagpapasalamat sa pagkakataong ito na sa kabila ng pandemya ay patuloy kaming nagpupuri at sumasamba sa iyo. Maraming salamat po Panginoon sa araw na ito na muli kami ay makakarinig ng iyong salita na makakapagbigay sa amin ng karagdagang kaalamang panlangit. Ihanda mo po ang puso ng bawat isa Panginoon. Naway tumimo sa amin at maisabuhay, magamit namin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dalangin ko rin Lord sa mga first-time viewer ng online worship service na ito. Ikaw na pong bahalang humipo sa kani-kanilang mga puso. Maunawaan nila at mabuksan ang isip ng bawat isa. Salamat po Panginoon sa pag-ibig mo, sa pag-iingat mo sa amin. Salamat dahil meron kaming Diyos na matapat. Salamat dahil hindi mo kami pinababayaan sa lahat ng oras. Ito ang aming salmo't dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Again, gather your family, friends, and worship with us. God bless. Thank you.
is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in the hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flames. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and go with Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory, and I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory, and I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I've received I will sow. Magandang araw po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ng mga Taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 4. Ang bagong buhay kay Kristo. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,
hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay nagtatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Versikulo 4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. At tayo po ay nasa Colossians chapter 3 verses 1 to 4. At ang paksa po natin ay patungkol sa makadiyos na pamumuhay. At ito po ang pinakamisahe na nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin. Yung katotohanan na nagsasabi, tinawag tayo sa makadiyos na pamumuhay. Bilang sumampalataya sa Panginoon Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tayo ay tinawag na sa makadiyos na pamumuhay. Sa chapter 2, verses 16 to 23, kung babalikan natin yan, ipinapakita sa atin dyan ang mga maling katuruan o false teachings. Ang mga maling katuruan nito ay nagtuturo ng mga maling paraan para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Mga maling paraan para tayo ay mamuhay ng maka-Diyos. Ito ay mga maling katuruan, mga maling paraan. At binabangga ito ni Apostol Pablo ang mga katuruan ito. Ang mga maling katuruan ito ay hindi kayang pigilin ang mga hilig ng laman. Kaya nga sinasabihan tayo na huwag tayong padadaya, huwag tayong pasasakop, huwag tayong sumunod na sa mga maling katuruan na ito na nakabase lamang sa tradisyon ng tao at nakabase lamang sa mga alituntunin ng mundo. Ang mga ito ay hindi nakasali kay Kristo Jesus. At pagpapayagan natin ang mga false teachings na ito, ang mga maling katuruan na ito, ang epekto sa buhay natin, ang epekto ng mga maling katuruan na ito ay hahadlangan tayo, ilalayo tayo sa pananampalataya sa Panginoon Jesus, hahadlangan tayo at ilalayo tayo sa makadiyos na pamumuhay. Kaya nga sinasabihan tayo, huwag tayong padadaya, huwag tayong sumunod na sa mga maling katuruan na ito na hindi naman nakasali kay Kristo. Pagkatapos sabihin ito, ipinakita sa atin ang tunay na makadiyos na pamumuhay at pinapakita sa atin paano tayo makapamuhay na makadiyos at ano-ano ang ibig sabihin ng makadiyos na pamumuhay. At ito po ang unang kasagutan. Ang unang kasagutan sa pakikipag-isa kay Kristo. Mapapansin po natin yan sa Colossus chapter 3 verses 1 to 4. Ang sabi diyan, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above that are above, not on things that are on earth. Verse 3, for you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Dito po gusto ko agad sabihin, hindi magkakaroon ng tunay na makadiyos na pamumuhay kung wala ang pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Makakapamuhay lamang tayo ng makadiyos kapag tayo ay may kaugnayan, nakipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi natin ito magagawa sa sariling kalakasan lang natin. Alam niyo po sa teksto, mapapansin natin na ang mga kataga na sinabi diyan, muling nabuhay kasama ni Kristo. At sa verse 1, nakita natin yan. Tayo ay namatay na at ang buhay natin ay kasama na ni Kristo sa Diyos. Makikita natin yan sa verse 3. Pag titingnan nyo yung salitang kasama, ito ay nagpapahayag ng nakipag-isa o pakikipag-isa. Nakipag-isa tayo nung tayo'y sumampalataya sa Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tayo ay nakipag-isa sa Kanya. At nakipag-isa na tayo sa Kanya, sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang muling pagkabuhay. Ano ba ang ibig sabihin ng pakikipag-isa sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? At titingnan din natin ano ang kabuluhan nito sa ating buhay.
Alam niyo po, ang pakikipag-isa sa kamatayan ni Kristo, ito ay kamatayan sa kasalanan. Tayo po ay patay na sa kasalanan. At kapag sinabing patay na sa kasalanan, ang ibig sabihin niyan, hiwalay naman sa kasalanan. Hiwalay na sa kasalanan, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Pansinin niyo po sa Romans chapter 6, verses 6 to 7. Ang sabi diyan, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Ang sabi sa verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga po, ito ang ibig sabihin, nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo Jesus sa kanyang kamatayan, ang ibig sabihin niyan, tayo ay patay na sa kasalanan. Hiwalay na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ang ibig sabihin ng pakikipag-isa o pakikiisa sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, ito naman ay pagkakaroon ng bagong buhay. Pansinin niyo po sa Romans 6 verse 4. Sa makatuwid tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Patay na tayo sa kasalanan, hindi na tayo alipin ng kasalanan, buhay naman tayo para sa Panginoon. Kaya tingnan nyo sa Romans chapter 6 verse 11, ano ang sabi dyan? Kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kaya nga, sino tayo? Ano ang identity natin? Ano ang pagkakilanlan natin? Ito po, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, dapat natin ituring ang sarili natin na patay na sa kasalanan, pero buhay naman sa Diyos. Ito na ang identity natin. Ito na ang pagkakilanlan natin. Alam niyo po, bilang ilustrasyon lang, meron pong mag-asawang German na nag-ampon ng bata dito sa Pilipinas. Nakuha nila yung batang yun sa isang bahay ampunan. May proseso na dinaanan, may mga papeles na kailangang ayusin. Na makumpleto na yung mga papeles, later on, ang naging apelido na ng bata ay yung apelido na ng German family. Ngayon ay nasa Germany na sila. At obvious, ang batang yun ay German, magiging German citizen na. At nagsasalita na siya ng German at hindi na Tagalog. Siguro ma-adapt din niya yung kilos, later on, yung kilos at kultura ng mga Germans. Now, ang tanong, bakit nagbago ang buhay ng batang yon? Dahil nagbago ang kanyang identity, nagbago ang kanyang pagkakilanlan sa kanyang sarili. Mula sa pagiging walang pamilya at nakatira sa bahay ampunan, papunta sa isang membro ng German family. Nagbago ang kanyang pamumuhay, ang kanyang buhay. Bakit? Kasi nagbago ang kanyang identity, ang kanyang pagkakilanlan. Ganito rin sa atin. Sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Galatians chapter 3, verse 26, ang sabi diyan, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Tayo ay nagkaroon ng bagong identity o pagkakilanlan. Ano yung bagong identity natin? Ang sabi diyan sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bago nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay patay na sa kasalanan, buhay naman para sa Diyos. Ito na ang identity natin. Ito na ang pagkakilanlan sa ating pagkatao. Alam niyo po, kapag titingin kayo sa salamin, ang nakikita ninyo ay isang bagong nilalang at wala na ang dating pagkatao.
At lahat ng iyon ay dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Kapag titingin ka sa salamin, ang nakikita mo ay isang tao na napatay na sa kasalanan at buhay naman para sa Diyos. Ito ang tamang imahen, ito ang tamang identity ng pagkatao mo dahil kay Kristo. Alam niyo po, huwag natin papayagan na ang sanlibutan o ang dyablo ang magdikta kung sino tayo o magdikta sa ating identity. Pag pinayagan natin yan, magiging distorted ang imahen ng tingin natin sa ating sarili. At tatandaan natin kung ano ang identity natin, ang pagkakilanlan natin sa ating sarili, lalabas yan sa paraan ng pamumuhay natin. Kaya nga, ang pakikipag-isa kay Kristo Jesus, ito ay isang napakahalagang paraan para tayo ay makapamuhay na maka-Diyos. Pangalawang paraan para tayo makapamuhay na maka-Diyos ay yung pagtuon ng puso at isipan natin kay Kristo. Pansinin niyo po sa Colossians chapter 3 verses 1 and 2. Sabi diyan, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Sabi sa verse 2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Alam niyo po, mapapansin natin, may pinapakita dyan. Si Jesucristo, siya ay namatay, siya ay inilibing, at siya ay muling nabuhay. At siya ay umakyat sa langit. Sa pakikipag-isa natin sa Kanya, ang bawat pangyayaring to ay may kabuluhan sa ating buhay. Kaya na nakita natin ang kabuluhan ng pakikipag-isa sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang muling pagkabuhay. Ngayon naman, titingnan natin ano ang kabuluhan ng pakikipag-isa sa Kanya doon sa aspeto ng pag-akyat ng Panginoon Hesus sa langit. Ano ang kabuluhan sa ating buhay ng pag-akyat ng Panginoon Hesus sa langit? Ang mapapansin natin, sinasabihan tayo na ituon ang puso at isipan natin sa langit, kung saan naroroon si Kristo. Siya ang dahilan kung bakit tinutuon natin ang puso at isipan natin sa langit. Kaya nga, ang pagtuon sa itaas o pagtuon ng ating puso at isipan sa langit, ito ay pagtuon kay Kristo. Maganda maintindihan natin, ano ba ang ibig sabihin ng pagtuon ng puso at isipan natin kay Kristo? Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang unang ibig sabihin nito ay ito ay pagkilala na si Jesus ay ang may autoridad, si Jesus ang may kapangyarihan. Pansinin niyo po sa verse 1, Colossians chapter 3, verse 1. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Pansinin niyo po yung salitang seated at the right hand of God para lalo natin maintindihan kung ano ba ang ibig sabihin na siya ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nito? Lalo natin ito maintindihan pag titingnan niyo sa Ephesians chapter 1 verses 20 to 23. That He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Andiyan na naman yung kataga. Pag titingnan natin, far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. Ang sabi sa verse 22, and He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So mapapansin natin dito sa teksto, ang ibig sabihin seated at the right hand of God, ang ibig sabihin pinagkaloob ng Ama sa Panginoon Hesus ang lahat ng otoridad at kapangyarihan. Kaya nga sa pagtuon ng ating puso at isipan sa Panginoon Hesus bilang nakaupo sa kanang kamay ng Diyos, kinikilala natin ang kanyang kapangyarihan, ang pamumuno at ang kanyang otoridad sa buhay natin.
Ito ang batayan ng makadiyos na pamumuhay. Hindi ito nakabatay sa tradisyon ng tao, hindi ito nakabatay sa alituntunin ng mundo. Ang pamumuhay ng makadiyos ay nakabatay sa pagtuon sa autoridad at kapangyarihan ni Jesus sa ating buhay. Kaya nga, pag sinabing pagtuunan ng puso't isipan natin, si Kristo, ibig sabihin yan, ang pagnanasa natin na siya ang bigyan natin ng kaluguran sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Ang kalooban niya ay ang basihan ng pamumuhay natin. Alam nyo, mahalaga na nakatuon ang puso at isipan natin sa Panginoong Jesus at hindi sa sanlibutan. Tingnan nyo sa Colosas 3:2. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Alam niyo po, sa mundong ito, lumalaganap yung paniniwala tungkol sa postmodern thinking. Ano ba itong postmodern thinking? Ang postmodern thinking, sabi sa isa na nabasa ko, many postmodernists hold one or more of the following views. There is no objective reality. Second, there is no scientific or historical truth. Ibig sabihin, no objective truth. At dahil ang kaisipan dito, wala talagang ganap na katotohanan, dahil dito, lumabas ito, nagresulta to dun sa tinatawag na ethical relativism, na ibig sabihin yan, ang doctrine nito ay there are no absolute truths. Halimbawa, sa postmodern thinking, halimbawa, 1 plus 1 equals 2. Ibig sabihin, ito yung absolute truth. Ang ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, anumang kultura, kahit saan mang mga tao, anumang panahon, hindi nagbabago. 1 plus 1 equals 2. Ito yung absolute truth. Pero sa postmodern thinking, pwede nang sabihin 1 plus 1 equals 5. Bakit? Kasi sa postmodern thinking, wala nang absolute truth. Depende na lang yan sa gusto mo. Kaya nga, maraming posibilidad na sa postmodern thinking. At ipinasa ito pagdating sa moralidad. Dito papasok yung tinatawag na ethical relativism. Ano ba itong ethical relativism? The doctrine that there are no absolute truths in ethics and that what is morally right or wrong varies from person to person or from society to society. Ang ibig sabihin niyan, wala nang ganap na tama, wala nang ganap na mali. Depende na lamang yan sa tao at depende na lamang yan doon sa grupo ng mga tao sa kanilang pinapaniwalaan. Meron ako nabasa na isang comic strip at ito yung andun sa comic strip. Ang sabi diyan, "Ouch, you're standing on my neck." Tinatapakan mo yung leeg ko. Ang sabi ng isa, "Well, that's one point of view, but one could also say that you're trying to trip me with your neck." Pinapatid mo ko ng iyong leeg. You see, in the postmodern condition, we create our own reality based upon our internalized preconceptions. Since there is no longer one objective truth, we are free to create our own truth. So you see, there is no right and wrong, just an infinite number of equally valid stories. Tapos ang sabi ng isa, "But you're still standing on my neck. You never went to college, did you?" Ang point lang dito, ito ay typical na ethical relativism dahil doon sa postmodern thinking. Alam niyo po, sa Western civilization, sa pag-aaral, sa university, sa ibang bansa, ito talaga ang pinakalaganap na laganap, yung postmodern thinking at yung ethical relativism. Alam niyo po, may epekto to sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, sa pananaw natin sa ating buhay. Halimbawa, kung ako ay lalaki at gusto kong maging babae, ito ang tama. Bakit? Ito ang gusto ko eh. Ito ang nararamdaman ko. Mali lang to pag hindi ito ang gusto ko.
Marahil mali ito sa iyo, pero sa akin ito ang tama kasi ito ang gusto ko. Kung ganun din, kung ako ay babae at gusto kong maging lalaki, ito ang tama sa akin. Bakit? Ito kasi ang gusto ko eh. Ito ang nararamdaman ko. Marahil mali yan sa iyo, pero sa akin ito ang tama dahil ito ang gusto ko. Naalala ko merong isang artista na sinabi niya na siya ay naging Muslim dahil sa Muslim pwede magkaroon ng maraming asawa. Sa kanya, ito ang tamang reliyon dahil nasusunod ang kanyang gusto. Ito ang typical postmodern thinking. Lumabas talaga yung tinatawag na ethical relativism. At mapapansin nyo, hindi na po ito bago talaga. Sa katunayan, sa Bible, meron tinatawag na andun na talaga yung postmodern thinking, yung ethical relativism. Tingnan niyo po sa Judges 21 verse 25. Mapapansin natin, ito na ang umiiral talaga sa sanlibutan. Pansinin niyo po, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Everyone did what was right in his own eyes. Yan po yung postmodern thinking, ethical relativism. Ang Israel po ay tinatawag na theocratic na bansa. Ibig sabihin, ang Diyos, ang hari, ang namumuno sa kanila. Pero dahil hindi nila kinikilala at ayaw nila magpasakop sa pagiging hari ng Diyos, ang ginagawa nila ay ayon sa gusto nila, ayon sa tama sa kanilang paningin. Alam niyo, pagbabasahin niyo ang aklat ng Hukom o Judges, ito yung tinatawag na Dark Ages sa bansang Israel. Ang gulo-gulo, sub-sub talaga at talagang andoon ang anarchy, kaguluhan sa bansang Israel. Gusto ko agad sabihin, ito ang umiiral na sistema sa sanlibutan. Kapag ang puso at isipan natin ay nakatuon sa sanlibutan, ang ibig sabihin niyan, yayakapin natin ang filosofiya at ang prinsipyong ito. Ganito rin ang mangyayari sa atin. Alam niyo po kung ano ang nasa likod ng postmodern thinking at ethical relativism. Ang may otoridad at ang may kapangyarihan ay ako, ang sarili ko, ang tao. Kaya nga, pag niyakap natin to, hindi tayo makakapamuhay na maka-Diyos. Kaya nga sinasabihan tayo na ituon ang puso at isipan natin sa langit na kung saan ang Panginoong Jesus ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Siya ang may otoridad. Ang Panginoong Jesus ay ang may otoridad at may kapangyarihan. Pinagkaloob ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. Sa Matthew 28 verse 18, sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang Panginoon Jesus, siya ang ganap na katotohanan at ang pinagmumulan ng katotohanan. Ang sabi sa John 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Alam niyo mga kapatid, ipinapakita sa atin, siya ang ganap na katotohanan. At siya, bilang nakipag-isa kay Jesus, siya ang may otoridad sa buhay natin at siya ang basihan ng katotohanan. Kaya nga ito ang ipinapahayag. Ang ibig sabihin na ituon natin ang ating isipan at puso kay Kristo Jesus. Ito ay pagkilala na si Jesus ay ang may otoridad sa ating buhay. Ang isa pang ibig sabihin nito ay ito ay pagkilala na ang buhay natin ay na kay Kristo Jesus. Tingnan niyo sa Colossus chapter 3 verses 3 hanggang 4. Sabi niya, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. Ibig sabihin niyan, si Jesus ay ang basihan ng buhay at pamumuhay natin. Sa John 15 verse 5, ang sabi diyan, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siya nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Alam niyo po, sa pagtuon ng puso at isipan natin sa Kanya, tayo ay nakadepende sa Kanya. Hindi tayo nakadepende sa kalakasan natin at kakayahan natin, bagkus sa buhay na pinagkakaloob sa atin ni Kristo. Bakit? Kasi alam natin na wala tayong magagawa
kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Dahil ang buhay natin ay nasa Panginoon Hesus, tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Anong sabi sa Philippians chapter 1 verse 21? For me to live is Christ and to die is gain. Nalala ko minsan doon sa sinulat ni Pastor Chuck Swindoll, nagsabi siya, kapag papalitan mo yung Christ at papalitan mo ng ibang bagay, ang kamatayan ay hindi magiging kapakinabangan. At para maintindihan natin to, maganda na makita natin, ano yung pwede natin ipalit kay Kristo? For me to live is money. Okay? For me to live is power. Palitan natin. For me to live is popularity. For me to live is pleasure. Ano mangyayari kapag namatay? And to die is to lose them and to leave them behind and to be in regret eternally. Ang kamatayan ay hindi kapakinabangan. Alam niyo po, kaya nga napakahalaga yung sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 21. For me to live is Christ and to die is gain. Magiging kapakinabangan lang ang kamatayan kapag namumuhay tayo para kay Kristo. Kapag ang buhay natin ay na kay Kristo. Ito ang reality sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay papasok dun sa kamatayan. Kaya nga, kinakabahan tayo sa COVID-19. At kung ikaw ay malusog ngayon, praise God. Kung walang may karamdaman, malakas ka ngayon, mabuti yan. Pero let's face the reality. Hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. Kaya nga napakahalaga na tayo ay namumuhay para kay Kristo. Kasi ang kamatayan, ito ay kapakinabangan. Kaya nga, ito ang ibig sabihin, ituon natin ang ating puso at isipan kay Kristo Jesus. At ang isa pang ibig sabihin ito ay pagkilala na ang pag-asa natin ay na kay Kristo. Alam niyo po, ang sabi sa Colossians 3 verse 4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya inahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Dito makikita natin, si Jesucristo ay namatay, inilibing, muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. At sa pagkakataong ito ay tinalakay ang muling pagbabalik ng Panginoon Hesus. At ano ang kabuluhan nito sa ating buhay? Ito ang dakilang pag-asa ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Sa 1 Corinthians chapter 15 verses 22 to 23, sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Sa verse 23, ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Alam niyo po, ang ating katawan ay mapapalitan ng maluwalhating katawan. Ito yung tinatawag na katawang panlangit. Mapapansin natin yan sa 1 Corinthians chapter 15 verses 42 to 44. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. At ang sabi diyan sa verse 44, inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Alam niyo po, mahalaga ang pag-asang ito. Ito ang nagbibigay sa atin ng motibasyon sa pamumuhay na maka-Diyos. Alam niyo po, sa paligid natin, sa mundong ito, ang walang kabuluhan ang mamuhay kay Kristo. Walang kabuluhan ang magtiwala at sumunod sa Panginoon Hesus. Kaya huwag kang magtataka, bisan tutuyain ka pa, parang out of place ka. Pero ito isang malaking pagkakamali. Bakit? Ang Panginoon Hesus, siya ay muling babalik at siya ay bilang hukom. At ang bawat tao ay magsusulit sa Kanya.
at siya ang hahatol sa bawat tao. Kaya nga, sa mga nakipag-isa sa Panginoon Hesus, ang paalala sa atin ay nasa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ito ang motibasyon sa makadiyos na pamumuhay. Dahil alam natin ang makadiyos na pamumuhay, ito ay hindi sayang. Ito ay may kabuluhan. Totoong kabuluhan. Sa ating pagtatapos, ito po yung mga tanong na gusto kong pag-isipan ng bawat isa at pag-usapan natin. Ang una, tayo ay patay na sa kasalanan at buhay naman para sa Diyos. Paano ito nakakaapekto sa ating pagharap sa bawat sitwasyon ng buhay natin? Pwede ba kayong magbigay ng halimbawa? Ang susunod, sa postmodern thinking, bakit delikado ang ganitong paniniwala? Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa sa nakikita natin sa ating paligid? Bakit madali itong yakapin? Susunod, ang buhay natin ay na kay Kristo. Ano ibig sabihin nito sa iyo? Paano ito makakaapekto sa iyong pananaw sa buhay? Maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Bakit ang mamuhay kay Kristo ay kapakinabangan? Bakit ang muling pagbabalik ng Panginoon Hesus ay isang dakilang pag-asa? Nais mo na bang bumalik ang Panginoon Hesus ngayon? Oo, hindi. Bakit? Paano na ang pag-asang ito ay nakakaapekto sa pagharap mo sa pangkasalukuyang sitwasyon ng iyong buhay? Mga kapatid, makakapamuhay tayo ng makadiyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng pagtuon ng isip at puso natin kay Kristo. Ibig sabihin, siya ang kikilalahan natin, may otoridad, may kapangyarihan sa ating buhay. Siya ang buhay natin at siya ang pag-asa natin. At sa pamamagitan nito, ito ang magiging basihan natin na tayo ay mamuhay na makadiyos. Manalangin tayo. Ama namin nasa langit, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na kami ay tinawag mo na mamuhay na makadiyos. At Lord, tulungan mo kami. Napakalakas ang impluensya ng paligid namin. Tulungan mo kami na mamuhay, hindi makasanlibutan, kundi makadiyos. Tulungan mo kami na sa pakikipag-isa namin kay Kristo, ilapat namin ang aming identity, kung sino kami. Patay na kami sa kasalanan at kami ay buhay naman para sa iyo. Tulungan mo kami ng aming puso't isipan ay nakatuon sa iyo. Ikaw ang may otoridad, ikaw ang buhay namin at ikaw ang pag-asa namin. Lord, maraming salamat po. Ang pamumuhay na makadiyos, ito ay may isang buhay na makabuluhan, isang buhay na may saysay at may gantimpala na nagmumula sa iyo. Lahat po ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Magandang araw sa bawat isa. Dako po tayo sa pagkakaloob. Basahin ko lamang sa inyo ang Exodus chapter 29, verse 38 to 43. Sabi dito, dalawang tupa na 1 taong gulang ang ihahandog mo sa altar araw-araw. Isa sa umaga, isa sa hapon. Sa paghahandog mo ng tupa sa umaga, maghandog ka rin ng 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 1 litrong langis mula sa pinigang olibo. Maghandog ka rin ng 1 litrong katas ng ubas bilang handog na inumin. Sa paghahandog mo ng tupa sa hapon, ihandog mo rin ang mga nabanggit na harina at inumin. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Ang mga handog na sinusunog ay kailangang ihandog araw-araw. Ng susunod pang mga henerasyon, ihandog ninyo ito sa aking presensya doon sa may pintuan ng toldang tipanan kung saan ako makikipag-usap sa iyo at makikipagkita sa mga Israelita. Magiging banal ang tolda dahil sa makapangyarihan kong presensya. Dako po tayo sa pananalangin. Samahan niyo po akong manalangin. Ama namin na nasa langit,
Maraming salamat po dahil tinuturuan mo kami na maghandog, hindi para atangan ng mabigat na gawain, kundi para maipakita namin ang aming pag-ibig at pagtitiwala sa iyo. Hindi man kami mga Israelita na dapat gawin ang mga tuntunin ng paghahandog ayon sa kanilang kaugalian, tinuturuan mo kami na maghandog sa iyo, hindi dahil kailangan mo, kundi para maipakita namin ang pagtitiwala, pag-ibig at pagsunod sa iyo. At ang mga pangako mo na kapag kami ay maghahandog, mararanasan namin ang iyong kaluwalhatian. Sa ganitong paraan, may papadama mo sa amin ang iyong pag-ibig. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa bawat isa. Jesus, my Savior, oh, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, no, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your
I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Yeah, nothing compares to the promise I have. Yeah, nothing compares to the promise I have in you. Sa ating pong pangwakas na panalangin, samahan niyo po ako. Ama namin nasa langit, salamat po sa pagkakataong ito na pwede kaming lumapit sa iyo sa panalangin. Lord, salamat po Panginoon sa pagsustain mo sa aming buhay. Salamat po sa itinuro mo sa amin. Tulungan mo kami mamuhay na maka-Diyos sa mundong ito na iba ang sistema, iba ang mga paniniwala, iba ang paraan ng pamumuhay. Tulungan mo kami na mamuhay na ayon sa iyong kalooban. Lord, patuloy pong ingatan ang bawat isa sa bagong linggo na kakaharapin sa pagpasok sa trabaho at sa iba't ibang mga gawain. Dalahin po namin, mailapat namin ang iyong salita. Gabayan mo kami ng iyong Espiritu Santo. Ingatan mo po ang bawat isa at ikaw po ang provider namin dahil ikaw ang buhay namin.
sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailan paman. Amen. Amen. Found my fortress in you.
found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. This is your cousin. This is your hairstylist. This is the coworker that you pass in the hall every day. It's your doctor, your babysitter, your best friend. This is the neighbor down the street that you've never spoken to. This is a chair, and right now, it's empty. But someone you know could have a life-changing experience just by sitting there. Have you talked to them? Invite someone to church this week. You never know. It might just be the moment they've been waiting for.